Ang immune system ng tao ay karaniwang kayang lumaban sa pagsalakay ng mga bakterya, mga virus at iba pang microorganism. Ang HIV ay isang virus na umatake at sumisira ng mga selulang CD4 na mga selulang lumalaban sa sakit ng immune system. Ang HIV ay kumakapit sa selulang CD4 at sumasanib dito. Nagre-replika ito sa loob ng selula. Ang mga bagong kopya ng HIV ay pinapakawalan upang makahawa ng iba pang mga selulang CD4. Ang HIV ay nagpapahina sa mga likas ng depensa ng katawan at sa paglipas ng panahon ay lubhang nakakapinsala sa immune system. Nagdudulot ito ng mga hindi pangkaraniwang impeksyon at cancer na nagtutuloy sa kalaunan sa kamatayan. Ang impeksyon ng HIV ay nagriresulta sa sari-saring sakit na may iba't ibang sintomas at bilis na paglubha ng mga impeksyon na individual. Kapag ang impeksyon ay lumubha, bababa ang bilang ng selulang CD4 at tataas ang bilang ng HIV. Ang isang pasyente ay maaaring magkaroon ng mga sintomas na nagmumula sa mga opportunistikong impeksyon. Ang opportunistikong impeksyon ay isang pathogen na hindi nakakapinsala kung ang imunidad ay normal. Kung hindi bibigyan ng tamang lunas, ang impeksyon ng HIV ay usad sa pagiging AIDS sa mga susunod na taon habang tumatanda. Kung ang HIV ay patuloy pang lumubha, ito ay maaaring magdulot ng mga opportunistikong impeksyon o sakit na cancer na nakamamatay. Paano nakakahawa ang HIV? Pakikipagtalik. Maaaring maipasa ang HIV sa pamamagitan ng pakikipagtalik kabilang ang vaginal, oral at anal sex. Ang vaginal at anal sex ay mga pangunahing paraan sa paggawa ng HIV sa Hong Kong. Kontak sa dugo. Pagbabahagi ng mga kasangkapang gamit pang droga, pagsasalin ng kontaminadong dugo o mga produkto ng dugo. Ina sa anak. Maaaring maipasa ng mga inang may impeksyon ang virus sa kanilang mga sanggol sa panahon ng pagbubuntis, panganganak o pagpapasuso. Karamihan sa mga mayroong impeksyon ng HIV ay walang nararamdamang mga tiyak o tukoy na sintomas ng unang bahagi ng impeksyon. Imposibleng malaman mula lamang sa panlabas na anyo kung isang tao ay may impeksyon. Ngunit maaari pa ring maipasa sa ibang ng taong may impeksyon ang virus. Sa pamamagitan lamang ng HIV test, malalaman kung isang tao ay may impeksyon ng HIV. Ang HIV ay hindi na ipapasa sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pakikipagkamay, pakikipagyakapan, pakikipaghalikan, pagsasalo-salo ng pagkain o pagbabahagi ng mga upuan sa banyo. Bukod dito, walang ebidensya upang ipakita na ang mga lamok ay maaaring magdala ng HIV. Ang HIV ay hindi na ipapasa sa pamamagitan ng laway, pawis, luha o ihi.